Ang Pangulo ng Pransya na si Emmanuel Macron ay biglang nanawagan na muling simulan ang dialogo kay Vladimir Putin. Dahil ang Estados Unidos ay may sariling lihim na laro kasama ang Moscow, habang ang Europa ay naiwan sa gilid. Mahalagang tandaan na lumabas ang pahayag na ito matapos magpasya ang European Union na maglaan sa Ukraine ng reparasyong utang na 70 bilyong euro mula sa nakapirming ari-arian ng Russia. At pagkatapos na magsimulang magbanta si Vladimir Putin sa Europa ng mga kaso sa korte dahil umano'y ninakaw ng Europa ang pera ng mga Ruso. Sa Europa, ang ikinatuwa lang ay ang pahayag ni Friedrich Merz na unang pagkakataon daw kakatawanin ang Europa sa negosasyong pangkapayapaan sa Estados Unidos, na dapat sana ay nangyari na noon pa. Sinabi ni Mark Rutte ng NATO agency na hinaharangan ng Hungary, Slovakia at Estados Unidos ang pagpasok ng Ukraine sa NATO. Kaya dapat bigyan ng Europa ang Ukraine ng kalayaan at sariling mga garantiya sa seguridad. Paano ito konektado sa panawagan ni Emmanuel Macron na makipag-usap muli kay Putin? Pag-usapan natin ito, bibigay agad ako ng spoiler. Hindi natin kailangang maging kritikal kay Emmanuel Macron at basta na lang siya batikusin ngayon. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Sama-sama nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Kaya, agad pagkatapos ng mahabang pagpupulong ng European Union Summit, marami ang nabigla sa pahayag ng Pangulong Pranses na si Emmanuel Macron at sinabi niyang kailangang makahanap ng paraan ang Europa at makipagdialogo sa madugong diktador na si Putin. Sabi ni Macron, dapat makahanap ang Europa ng paraan para muling makipagdialogo kay Vladimir Putin. Sabi ni Macron, isa sa iilang lider ng Europa na nakakausap pa rin si Putin sa telepono. Huli silang nag-usap noong Hulyo 2025, paghahanap ng tamang paraan ng negosasyon ng Russia para sa kapakanan ng Europa. At dito agad ipinaliwanag ni Macron ang kanyang sinabi ayon sa kanyang pahayag. Makakamit natin ang pangmatagalang kapayapaan sa negosasyon o makakahanap ng paraan ang mga Europeo para muling buksan ang dialogo sa Russia na bukas at may pakikipagtulungan sa Ukraine. Ginawa ni Macron ang pahayag na ito sa Brussels matapos mabigong magkasundo ang mga lider ng European Union tungkol sa kumpiskasyon ng nakapirming ari-arian ng Russia. Kahit 16 na oras silang nag-usap. At narito ang pinakamahalagang bahagi ng pahayag ni Macron. Magiging kapaki-pakinabang muli na makipag-usap kay Vladimir Putin. Kung hindi, mapipilitan ang mga lider ng Europa na makipag-usap sa isa't isa, pati na rin sa mga negosyador mula sa Estados Unidos, na pagkatapos ay sila na mismo ang makikipag-usap sa Moscow. At hindi ito perpekto para sa Europa. Ito ang mahalagang punto. Aminado si Macron na hinikayat ng mga Amerikano ang Europa na makipagdialogo kay Putin dahil nagpasya si Trump na hindi na siya ang pangunahing kinatawan ng NATO, kundi tagapamagitan na lang ang Estados Unidos sa pagitan ng Russia at ni Macron. Diretsahan niyang sinasabi na alinman sa kailangan nating magkaroon ng direktang dialogo sa mga Ruso nang walang partisipasyon ng mga Amerikano o kaya'y magkakaroon lang tayo ng parehong dialogo pero sa pamamagitan ng mga Amerikano. Sa kasamaang palad, nang nabasag ni Trump ang isolation kay Putin, nagsimulang pumili ng direktang dialogo ang lahat ng iba pang kanluraning manlalaro imbes na isolation. Kung walang emosyon, kakaiba at mahina ang dating para sa mga Europeo kapag ang mga Amerikano ang nakikipag-usap sa mga Ruso tungkol sa kanilang seguridad, tapos ipapasa lang ang impormasyon sa kanila. Sa kasamaang palad, talagang nabasag na ni Trump ang isolation kay Putin. At kaugnay nito, ipinahayag ni Kanselyer ng Alemanya, Friedrich Merz, na unang sasalihan ng European Union ang mga usapang pangkapayapaan ngayong weekend ng 2020 at 2021 na pamumunuan ng mga sugo ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kasama ang delegasyon ng Russia at Ukraine, CP. Ngayon, kailangan nating maghintay at tingnan kung ano ang pag-uusapan sa Estados Unidos. Sa mga susunod na araw, lalahok ang mga kinatawan mula sa ating panig. Sigurado akong mapapanatili natin ang pagkakaisa ng Amerika, Ukraina at Europa at kailangan nating bantayan ang kilos ng Rusya. Dapat tayong maging handa sa pinakamasamang senaryo kung saan kakailanganin pa nating pondohan ang Ukraina ng mas matagal at ito mismo ang naging posible dahil sa ating desisyon ngayon. Dahil sa mga desisyon ngayon, napondohan ang Ukraina para sa susunod na 2 taon.
Ipapaliwanag ko ang desisyong tinutukoy ngayon, pero bago yon, gusto ko lang idagdag na malaking tagumpay ito para kay Friedrich Merz. Nasa wakas ay nakaupo na ang Europa sa mesa ng negosasyon kung saan aktwal na pinagpapasyahan hindi lang ang kapalaran ng Ukraina, kundi pati na rin ang seguridad ng mismong Europa. Dito rin nagmumula ang mga kakaibang pahayag ni Emmanuel Macron. Gusto ko ring linawin na noong ika-20 hanggang ika-21 ng Disyembre, iba ang sitwasyon. Makikipagkita ang delegasyon ng Rusya sa mga tao ni Trump sa Miami. Bago ang negosasyon sa Rusya, planong makipagpulong ng Amerika kay Sekretaryo ng Seguridad at Depensa ng Ukraina, Rustem Umerov. Ngayon, magkakaroon na rin ng kinatawan ang mga Europeo sa negosasyong ito. Oo, nakakabahala talaga ang mga balita kaya naiintindihan ko kung bakit marami ang napapagod dahil sa dami ng impormasyon. Namumuhay tayo sa ilalim ng tuloy-tuloy na stress at normal lang na mapagod tayo dito. Sa totoo lang, kung nararamdaman mong nasa sukdulan ka na parang naubos na ang iyong enerhiya at wala nang nagpapasaya sa'yo, may mga rekomendasyon ako para sa'yo. Ito ang YouTube channel ni Bobby Rapsay. Isang channel ng isang napakagaling na psychologist na nagpapaliwanag ng walang komplikadong mga termino gamit ang mga balita na lumalabas araw-araw at tinatalakay ang mga mahihirap na prosesong psikolohikal at ipinapaliwanag kung ano ang nangyayari sa atin. Meron siyang inilabas na napakagandang episode tungkol sa kung bakit tayo nakakaramdam ng pagod kahit wala namang trabaho at kung paano ito malalampasan. Nasa description ng video ang link sa YouTube channel ni Bobby Rapsay. Bisitahin, mag-subscribe, at panoorin ang pinakabagong episodes. Sobrang kapaki-pakinabang at nakakatulong ang mga ito. Alam mo, para maayos ang pag-iisip. Ngayon, magpapatuloy tayo. Pero babalik tayo kay Emmanuel Macron. Narinig ang pahayag ng presidente ng Pransya ilang oras matapos ang mahaba-habang negosasyon ng mga lider ng European Union tungkol sa 200 bilyong euro na reserba ng Central Bank ng Russian Federation. Napagkasunduan na bigyan ang Ukraine ng walang interes na reparasyon na utang na 70 bilyong euro mula sa hiniram na pondo nang hindi gagamitin ang sovereign asset ng Russia. Babayaran lang ng Ukraine ang utang kapag nagbayad ng reparasyon ang Russia ayon kay Friedrich Merz. Kasabay nito, pinanatili ng European Union ang karapatang gamitin ang nakablock na Russian asset sa European Union bilang bayad sa utang kung hindi magbayad ng kompensasyon ang Russia. Iwasan ng European Union leaders ang pagkakahati sa pagdesisyong pautangin ang Ukraine gamit ang hiniram na pondo, hindi mula sa na-freeze na asset ng Russia. Ayon kay punong ministro ng Belgium Bart de Wever, siya at si punong ministro ng Hungary Viktor Orban ang pangunahing tumutol sa pagkumpiska ng asset ng Russia pabor sa Ukraine. Magkakaroon ako ng hiwalay na episode tungkol dito. Panoorin ninyo. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, binablock ng Estados Unidos, Hungary at Slovakia ang pagpasok ng Ukraine sa NATO. Ayon sa kanya, kailangan ng Ukraine ng seguridad na garantiya bago pumirma ng kasunduang pangkapayapaan, CP. Ang pangunahing aspeto ng NATO ay kahit anong bansa sa Euro-Atlantic na rehiyon ay maaaring mag-apply para maging miyembro ng alyansa. Nagkasundo ang mga kaalyado na tuloy na ang landas ng Ukraine papuntang NATO. Gayunpaman, may praktikal na aspeto na ilang mga kaalyado ang nagsasabing hindi nila ibibigay ang kanilang pagsang-ayon at kaya hindi susuportahan ang pagkakaisa tungkol sa pagpasok ng Ukraine sa NATO. Ito ay mga bansa tulad ng Hungary, Slovakia at Estados Unidos. Kaya lumilitaw ang tanong, kung may kasunduang pangkapayapaan, paano maiiwasan ang muling pag-atake ng mga Ruso sa Ukraine? At dito dapat pumasok ang mga garantiya sa seguridad na kasalukuyang binubuo ng tatlong antas. Ang unang antas ay ang sandatahang lakas ng Ukraine na magiging unang linya ng depensa. Ang ikalawa ay ang mga hakbang na binubuo ng koalisyon ng mga nagnanais na pinag-uusapan nitong mga nakaraang linggo. At ang ikatlong antas ay ang suporta ng Estados Unidos. At sa buong kwentong ito, sinubukan ngayon ni Vladimir Putin na samantalahin ang mga pagbabago sa Europa. Sinabi ni Putin sa panahon ng direktang linya na ang mga pahayag tungkol sa plano ng Moscow na salakayin ang Europa ay kalokohan. At binanggit din niya ang posibilidad ng pakikipagtulungan sa mga bansang kanluranin. At nilagyan pa niya ito ng mga pahayag na halatang inangkin niya kay Donald Trump na sinasabing ang Europa ay malapit ng maglaho, na kung wala ang Russia, hindi na lang sila ginawin, kundi tuluyan ng mawawala. Susunod ay isang sipi, paumanhin na, mula sa diktador na si Putin. Walang magiging bagong operasyon kung igagalang ninyo kami, kung isasaalang-alang ninyo ang aming mga interes tulad ng pagsisikap naming isaalang-alang ang sa inyo,
at kung hindi ninyo kami lolokohin. Parang sa pagpapalawak ng NATO sa silangan, gaya ng sabi ng iba, niloko kami. Handa kaming makipagtulungan sa inyo, pati na sa United Kingdom at Estados Unidos. Pero dapat pantay-pantay. Unti-unting mawawala ang Europa kung hindi nito iuugnay ang kinabukasan nito sa Rusya. Kung pagsasama at gagamitin natin ang ating kakayahan, uunlad tayo at hindi magdidigma. Di katulad ninyo na nakikipagdigma sa amin gamit ang mga Ukrainian na nasyonalista. Handa kaming itigil ang mga labanan na ito basta't matitiyak ang seguridad ng Rusya sa panggitna at pangmatagalang panahon, ayon kay Putin. Sa madaling salita, sabi niya, magkaibigan tayo, magnegosyo tayo, at kung hindi, mawawala kayo. Mawawala na lang bigla ang Europa. Ngayon, si Donald Trump ay nakikipag-usap sa nilalang na ito at pinipilit ang mga Europeo na makipagdialogo sa diktador na si Putin.